Day in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys ay namasyal pala kami dito sa Mount Lees dito sa New Zealand. So ito nga yung ang makikita mong unang view dito sa Mount Lees guys. Ayan. May karatulan na Mount Lees. So welcome to Mount Lees. So ito pala yung napakagandang mga kahoy dito. Napakalaking mga kahoy dito na bubungad sa iyo pag dating mo dito sa Mount Lees. So ito yung dinonate or gifted ni Ormond Wilson yung nagmamay-ari dito guys, no? So napakalawak pala nitong lupain na to at dinonate lang to sa kanilang gobyerno or tinatawag nilang council dito sa Palmerston or New Zealand. Palmerston North dito sa Feilding, New Zealand. So ito yung makikita mo sa entrance guys. Wala pala tong entrance dito guys. Pag pupunta ka dito guys kasi nga libre lang naman tong mamasyal or mag-hiking ka dito. So ito pala yung mga history nakalagay dyan guys. So yung owner nito guys ay mahilig talaga sa garden. Ayan. Ito pala yung kanilang bahay na once lang daw nagamit. So isang beses lang nilang tinirahan itong bahay na to. Tapos dinonate na nila sa City of Council or yung tinatawag ba guys na public or sa gobyerno ba guys. Yun. Yung binigay nila ito para sa mga tao para may galaan ito. So ito pala yung drinking water nila guys. Pag nauuhaw ka, kukuha ka lang ng tubig dyan guys. Libre din yan. So ito yung kanilang mga history dyan. Hindi ko na nabasa guys kasi nga nagmamadali itong isa. Kasi mag-hiking na kami guys. Pupunta na kami sa kagubatan mag-hiking. So yung aming lalakarin guys ay nasa 2.1 kilometers from dito. So ito yung bubungad. Yung entrance dito guys. Iyan. So ito pala ay tinaniman ng mga native tree dito sa New Zealand. So, ayan na nga guys, yung isa is excited na mag-hiking. So, ito na nga yung unang bubungad sa iyo guys, yung mga kagubatan na malalaki dito guys. So, ito yung mga punong kahoy dito guys, no, na ni-reserve nila para sa gobyerno or sa mga tao para may lalakarin or mag-hiking dito guys. Ayan, ginawaan din nilang ng pathway o yung daanan. Hindi ka naman maliligaw dito guys kasi nga ipapalo mo lang itong kanilang ginawa na pathway o yung ginawaan talaga nila ng hiking trail ang tawag doon guys. May napansin pala akong napakagandang wildflower dito guys. Kaya kinuhanan ko na kaagad ng video. So ayan nga guys, ang ganda talaga guys. Tapos inamoy ko rin, hindi naman siya mabango. So, iyan yung mga kalikasan or yung mga ano dito guys, no. Pag nature lover ka talaga guys, dito sa New Zealand ay napakaganda talaga guys. Yung paligid dito para kang nasa paraiso. So, ayan nga guys, naglakad-lakad na kami dito. Ito yung una kong nakita, itong magandang bulaklak. So, yung isa, ang bilis maglakad, naiwan na naman ako guys. So, ayan nga guys, naglakad na rin ako guys. Kasi nga, medyo mahaba-haba pa tong aming lalakarin. Nasa 2.1 kilometers yung aming lalakarin guys. So nag-start kami ng 2 p.m. ng hapon hanggang natapos kami ng around siguro guys nasa 4 o'clock na. So ito yung sa ilalim ng mga kagubatan guys. May nakita pa akong malaking puno talaga dito guys. Kasing laki na talaga ng drum or mas malaki pa talaga guys. So ito yung mga kagubatan dito na kanilang ni-reserve. Yung pangalan pala nito guys na ano dito guys ay Mount Lees Reserve. So ito yung mga kagubatan nilang tinanim dito, talaga sinadya talaga nilang itanim para may galaan yung mga tao dito na nakatira. So kasama pala ito sa kanilang tax or yung binabayaran nila dito guys na tax sa kanilang bahay guys dito sa New Zealand. Kasi nga, yung sinasabi nilang tax bill or rate bill ay may kasama na palang ganito ba guys. Kung baga, pag subdivision ay may kasama ng parang anong tawag doon guys, yung tagalinis ng kanilang mga playground, ganun. Yung tapon ng kanilang basura. So, bawat kasi barangay dito sa New Zealand guys ay may toilet, ayan, may galaan, yung may mga park.
ganyan. Bawat barangay guys, kaya mahal yung binabayad nilang tax dito. Nasa $400 yung isang buwan. So, nasa 15,000 na rin yun pag sa Pinas. So, ayan guys. So, itong isa naman guys, siguro pag 1 year na yung tax niya, siguro nasa 3,000 mahigit na guys. Siguro nasa 100,000 plus din yung tax na binabayaran guys. Malaki yung taxes nila dito kahit kahit nga na nagmamay-ari ka na ng bahay, pero malaki pa rin yung tax na babayaran mo every month kasi nagbabayad ng tax dito guys. So ito nga yung kasali sa kanilang binabayaran, itong magandang galaan dito na libre lang. Kasi ano guys, may taga-maintain din dito na mga hardinera or yung cutting grass ba guys, or nagtatanim ng mga bulaklak, ganun guys. Yung mga parke kasi dito na public guys ay libre lang, pero kasali na pala yan sa binabayaran mong tax. So ito pala yung fern na malaki dito guys. Ayan guys, so tingnan mo. Tingnan nyo guys yung fern nila dito, napakalaki, napaka-giant. So yan yung una kong napansin dito guys sa New Zealand, yung fern nila guys, yung tinatawag sa atin na yung kinakain nga na pako guys. Ganyan kalaki yung kanilang fern dito sa kagubatan ng New Zealand guys. Mamamangha ka talaga sa mga fern dito guys kasi sobrang laki. Mas malaki pa sa akin. Para na din kahoy ba guys. Tingnan nyo guys. Ayan yung malaking fern dito sa kagubatan. Kaya ayan. Binidyohan ko na kaagad kasi kakaiba kasi sa aking paningin guys. Tapos yung isa naman ayan doon na. Nakauna na guys. Doon na. Bilis maglakad, naiwan na naman ako kasi nga binibidyuhan ko talaga ang bawat dinadaanan namin dito guys. Kinukuhanan ko talaga ng video para may pang posting na naman ako dito sa YouTube guys. So ito na nga guys, ang gandang maglakad-lakad dito sa ilalim ng kagubatan guys. Hindi naman siya mainit guys, yung pakiramdam mo na may aircon ba guys, parang nasa 18 or 20 Celsius guys. Kasi nga ngayon nag-umpisa na ang summer sa New Zealand kaya hindi na masyadong malamig, kaya ganyan na yung aking suot. So ito na nga guys, nangalahati na nga kami dito sa aming hiking, sa aming paglalakad. So ganito nga yung view na nakita namin na naman dito guys. Tapos may nadaanan din kaming malalaking mga pine tree at mga kahoy dito guys, no. Tapos, ayan nga guys, tingnan nyo yung kahoy dito guys. Sobrang laki na talaga kaya kinuhanan ko na kaagad ng video. So, ito yung mga pine tree nila dito guys. Napakalaki na guys. So, ito pala yung kahoy na magandang kahoy din. Matibay din tong kahoy na to guys. Ito pala ay ginagawa nilang mga panggatong. Or yung mga ano ba nila guys, nilalagay nila sa timber pampainit sa bahay. Ito, napaka-ano pala ito guys. Napakainit pag gawing pampainit, pampaheater ba guys sa mga bahay. So, ganito yung mga kahoy dito guys. Sobrang laki na. Siguro nasa 60 years na yan. Ayan. Kaya kinuhanan ko na kaagad ng video. So, ang ganda talaga mag-hiking dito guys. Nakaka-relax. Wala naman masyadong mga tao. May nagha-hiking din pala, naglalakad dito guys, nag-jogging. Pero hindi masyadong marami. Pero safe naman dito sa New Zealand pag mag-hiking ka guys. Kasi nga sa New Zealand lang ay walang ahas. Wala ka talagang makikitang ahas dito guys. Kasi sa sobrang lamig, yung mga ahas dito ay namamatay. Sa sobrang lamig daw guys. So ito nga yung mga baka dito aming nadaanan dito habang kami ay naglalakad. So ayan nga guys, gusto ko ngang bigyan ng grass. Gusto kong bigyan ng grass itong mga baka. Kaso lang guys, napansin ng aking partner ay meron palang doon guys, yung parang electric wire ba yan guys, nandyan sa gilid ng guys. Kaya hindi pala lumalapit yung baka kasi may electric shock doon sa kanilang pins. So ayan na nga guys, nagpatuloy na kami sa paglalakad. So marami din pala silang tanim dito na kawayan guys. Akala ko yung kawayan ay sa may init lang na lugar. So meron din pala dito sa malalamig dito sa New Zealand guys. Ayan, marami ding mga kawayan guys. Tingnan nyo guys, binidyohan ko yung kawayan dyan guys kasi marami. Sobrang dami ng kawayan guys.
So, ayan na nga guys, malapit na nga kaming matapos maglakad guys. May nakita na naman akong mga malalaking pine tree dito guys. Kaya sabi ko sa isa, videohan niya ako kasi mag-jogging ako dito sa malalaking puno ng pine tree. So, ganyan nga yung view dito guys. Tingnan nyo yung kanyang pathway o yung daanan namin guys kasi nakasiminto pa yan guys. Yung iba ditong pathway guys ay nakasiminto pa, ayan. Tapos yung iba may gravel ba yun guys, yung bato-bato ba guys, yung ganun. So ayan nga guys, napakalaki itong mga kahoy dito guys. Ito pala ay pine tree. Ayan, mas malaki pa nga sa tao guys, mas malaki pa sa drum, kaya na-miss talaga ako dito guys. Siguro nasa 60 years na tong mga pine tree na nakatanim dito guys. Sadyang tinanim lang talaga nila ito guys, tapos ginawaan nila ng pathway para may lalakaran or may hiking or magja-jogging yung mga tao na gustong maging healthy lifestyle guys. Ganyan dito sa New Zealand guys. Kaya napakaganda talaga yung life balance dito sa New Zealand guys. Kasi every Saturday and Sunday walang pasok yung mga tao guys. Yung ibang mga kampanya guys ay walang pasok talaga every Saturday at Sunday. At saka pag holiday, dito guys ay may bayad. Double P yung kanilang holiday. Tapos per hours yung bayaran or weekly yung sahuran dito sa New Zealand guys. Kaya napakaganda talaga dito manirahan. So ito na nga guys. Ayan, napakaganda talaga yung view dito guys pagdating sa spring kasi nga marami ka talagang makikitang mga bulaklak dito sa kagubatan na kahit saan may makita ka talagang mga bulaklak guys na tutubo lang kahit saan basta maganda yung New Zealand guys. Sinasabi ko sa iyo, para kang nasa paraiso, paradise, ganun guys. So ito pala yung entrance guys. Ayan, may CR na din dyan kung gusto mong mag-toilet, may toilet. Ayan, ito yung bubungad sa iyo pag entrance guys. So tapos na kami nito naglakad guys. Tapos na naming tinahak yung 2.1 kilometers. So ito na yung entrance. Bumalik na naman kami. Tapos sabi ko nga sa isa kasi nga nagmamadali kanina, hindi ko nakuhanan yung oak tree. Oak tree ba guys, yung ginawang oak dito. Oak tree na lamisa at upuan. So ito yung mapa ng Mount List. 400 hectares pala ito guys, dinonate ng may-ari sa government. Tapos 1,000 hectare pala yung ito guys, yung lupain ni Ormond Wilson. So ito yung kanyang pinipreserve dito na mga oak tree guys. Napakalaking oak tree. Tapos ginawaan nila ng lamisa, bangko, yung ayan, yung upuan nila dyan guys. Ayan, napakalaking mga kahoy. So, ganito kalaki yung mga kahoy dito guys. Siguro nasa 100 years na yan kasi sobrang laki na talaga guys. Ayan, yung mga kahoy ginawa nilang lamisa, tapos upuan, ganyan. Parang giant yung uupo dyan guys kasi sobrang laki. So, ito yung oak tree. Napakatibay pala ng oak tree guys. Kaya yung oak tree guys, ginagawa din nilang mga bahay dito sa New Zealand. Kasi usually talaga na yung mga bahay dito ng mga New Zealander ay gawa talaga sa mga kahoy guys. So ayun nga guys, pauwi na kami. Ito pala yung bahay ni Ormond Wilson na once lang nila nagamit, tapos pinagamit na nila sa public or yung ano ba guys, yung parang display dyan. Display. Ito yung mga oak tree dito guys, napakaganda. So, pag nanonood ka pa sa bandang ito, it means nagustuhan mo yung aking video guys. And paki-share na lang at paki-comment na lang. Thank you for watching. Bye-bye!